Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Pimentel sa isang radio interview na nabigla ako. Nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat sumali ulit tayo sa international, magpa-member ulit tayo sa International Criminal Court. Tapos nabanggit niya na parang ang mga biktima dito sa Pilipinas wala silang nakukuhang hustisya. Kaya mabuti sumama na lang sa International Criminal Court. Okay, so ito, parinig ko ang interview sa kanya ng DWIZ at very clear yung kanyang mga pahayag. Minority Leader Coco Pimentel. Hi sir, magandang hapon po. Shelly, magandang hapon at sa lahat po ng nakikinig. Sir, unahin ko po, meron kayong naging panawagan na mag-rejoin o sumama na po muli ang ating bansa sa International Criminal Court para nananawagan kayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-consider yung pagsama na uli natin sa ICC? Correct. Insurance policy yung tawag ko dyan. Insurance lang tayo just in case meron tayong leader na ruthless, yung walang konsyensya, mamamatay tao, tapos hindi natin masolusyonan sa ating justice system o mabagal masyado. So, kailangan mas maganda siguro meron pang secondary system na pwedeng takbuhan yung ating mga mamamayan katulad ng ICC. Insurance policy, ang tawag ko dyan. So sir, ang nag-joke po ba sa inyo para manawagan ng ganito ay dahil dun sa mga narinig at mga nasabi ni mga admission ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakalipas sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee and at the same time dun din sa mga nabubulgar sa ginagawa namang pagdinig ng House Quadcom Committee? Actually, ang napaisip ako dyan sa membership, sabi ko balik tayo sa ICC kasi nakita ko na napakaraming nananawagan ng hustisya. Ang sabi nila, hindi pa nila nakakamit ang hustisya. So, kahit sabihin ng executive branch na, sige, inimbestigahan namin yan, pero hindi naman hanggang imbestiga lang ang, alangan naman happy na yung mga namatayan because inimbestigahan. Ang gusto yata nila malaman ano ba talaga nangyari. So, sabi ko, mas maganda siguro na meron tayong pangalawang justice system na pwedeng takbuhan. Ay, kinakatwiran naalala ko laging... So, klaruhin natin ha. Bakit biglang naisipan ni Senator Pimentel na sumama na lang tayo sa ICC? Dahil yung naririnig niyang feedback na ang mga biktima ng alleged crimes hindi nakakakuha ng hustisya sa ating bansa. So, hanggang investigasyon lang, wala namang nangyayari, hindi ba napapailan ng kaso, hindi mo usad. So, in a way, lumalabas na hindi satisfied si Senator Pimentel sa takbo ng hustisya sa ating bansa. Yun ang kanyang basihan para manawagan na babalik tayo sa ICC. So, ang tanong ngayon, kumusta yung war on drugs panahon ni PRRD? Baka gusto ba ni Pimentel na madiin si dating Pangulong Duterte? Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Kinakatwiran ho ni na Senator Bato de la Rosa dahil meron silang kinakaharap nga na crime against humanity sa ICC. Wala silang jurisdiction sa atin. Gumagana naman ang justice system sa ating bansa. So bakit makikialam ang isang international criminal court? Well, yung panawagan ko naman na bumalik sa ICC, hindi naman ibig sabihin na atras ka agad, na covered ka agad lahat na nangyari, di ba? So prospective yun. So huwag na munang pagdebatihan yung nangyari sa Duterte war on drugs. Prospective yung akin na sali tayo sa ICC, di-covered na naman tayo from the date magmula nung PEDSA na sumali tayo. Ulit na bumalik tayo. So, para lang yung pang-secondary justice system lang yun, masasaming talaga
talagang dumating tayo sa punto na yung nananawagan ng hustisya, pakiramdam nila na parang sasabihin sa amin na, inimbestigahan naman yan, pero parang ang feeling na parang dinitribo lang yung bola para lang masabi na inimbestigahan. Hindi naman nila nakakamit ang panawagan nilang hustisya. Dapat meron sila matakbuhan na iba, ibang justice system. Dati na ho tayong miyembro, pero under the... Okay, so klaruhin natin naintindihan ko na. Itong panawagan ni Senator Pimentel na mag-join tayo sa ICC, wala pong diferensya para sa war on drugs. Kasi kung pumayag ang ating gobyerno na sasama tayo, prospective ang sabi niya. Example, pumayag ang presidente, sasama ulit tayo by next year. Sabihin na lang natin March of 2025. Ang mga paglabag sa karapatang pantao o kasalanan na makumit mula sa pagsama natin sa ICC na hindi masolusyonan ng mga justice o court system natin dito, yun lang ang covered. So, klaro yung sabi niya, yung nangyaring war on drugs, panahon ni PRRD, hindi yun kasama sa kanyang mithiin na kaya tayo babalik sa ICC para masama yung war on drugs. Hindi yun. So, ibig sabihin, ligtas po ang ating Presidente Duterte dito sa recommendation ni Senator Pimentel pagsama. So, in kaso lang yung kanya, insurance. So, dapat intindi na yung insurance policy. Baka magkaroon tayo ng presidente na diktador, magkaroon ng walang pagrespeto sa karapatang pantao, tapos hindi nakakamit ang hustisya sa ating bansa. O yun, sasama tayo para yung mga biktima may alternative court na mapupuntahan nila. So, yan po. Maganda naman ang paliwanag niya. So, to me, walang problema. Basta prospective. Huwag nilang isama yung panahon ni PRRD. Duterte administration, kumalaso tayo dito sa Rome Statute. So, ano po yung magiging proseso nito, sir? Alin ba yung mas... Walang sound. Okay, ang tinatanong dyan is, ano ang magiging proseso kung sasama ulit tayo? Kailangan ba ng concurrence ng Senado? Ang sagot ni Senator Pimentel is yes. Mas mahirap yung pagsama, pagpa-member kaysa yung pagkalas. Yung naunang nangyari sa atin, nung nag-join tayo sa ICC, may concurrence ang Senado. Itong nung panahon ng Duterte administration, nung nag-decide si PRRD na kumalas na tayo, according to Senator Pimentel, decision lang yon ng presidente, pwede na, hindi na kailangan ng concurrence ng Senado. At nangyari nga, panahon ni PRRD, nung nagdesisyon siyang kumalas sa ICC, may mga senador na dumulog sa Korte Suprema. Kaya lang, ang Korte Suprema, hindi naman niya sinabi na kailangan ang concurrence ng Senado. So, ibig sabihin, pinaboran ng Korte Suprema yung desisyon ng Pangulong Duterte na kumalas nga tayo sa ICC. So, klaro na, huwag kayong magalit kay Senator Pimentel. Hindi, yung kanyang panawagan na babalik tayo sa ICC ay hindi para litisin yung war on drugs ni PRRD, kundi insurance lang. Pwede naman yun. Baka sakali. Tapos, very clear yung sinasabi niya na maraming biktima ng mga
pag-abuso sa Pilipinas na hanggang investigasyon na lang, hindi naman napaparusahan. Kaya, isip na lang siya, baka pwedeng sumali ulit tayo sa ICC. But depende na sa ating Pangulo kung pakikinggan niya itong rekomendasyon na ito ni Senator Pimentel.